kapuso, nagbabalik po tayo ngayon dito sa VMMC at kasama po natin si Atty. Raul Lambino, isa po sa mga tumatayong tagapagsalita ngayon ni Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Good morning po, sir. Good morning, Pia, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Attorney, kanina lang po nabanggit nyo, kahapon nakausap nyo po, nakita nyo na personal si Congresswoman Gloria Arroyo. Kamusta na po siya ngayon? Well, ngayong umaga hindi ko pa po siya nakikita, pero kahapon kasi bago mag-alas 8 ng umaga, nagpunta na siya rito sa Veterans Memorial Medical Center para sa kanyang regular therapy. Alam naman po natin yung kanyang kalagayan at 2 o 3 beses siya pumupunta rito sa hospital para sa kanyang regular therapy at nang sa ganon ay kahit paano maibsan yung sakit na kanyang nararamdaman at sana ay makatulong sa kanyang paggaling. At nakita nga kahapon na dehydrated siya kaya inilagay siya sa intravenous at kinonfine na siya kahapon. Pero eksakto naman, tamang-tama, nabalitaan namin sa media na meron nang na-release na warrant of arrest. At nagtaka nga kami dahil kahapon naka-schedule pa yung hearing namin sa Sandigan Bayan doon sa inihain naming motion para ma-determine yung probable cause. O tignang mabuti ng Sandigan Bayan yung sinasabi ng ombudsman na merong probable cause doon sa kasong sinampan nila. At nagulat na lamang po kami na sinabihan kami ng Sandigan Bayan na meron na kaagad resolution doon sa aming motion. Dinami ko lang po, si Congresswoman Gloria Arroyo, yung status niya confined na bago pa inilabas yung bagong arrest warrant. Yes, oo. Kasi regular naman yung kasi yun therapy dito sa veterans. At nung mailabas yung warrant of arrest ay nagkataon na nandito siya at hindi naman siya pinapayagan ng kanyang mga doktor kasi rito na umalis kahapon hanggat hindi natatapos yung procedure at nang maibsan yung kanyang kalagayan dahil dehydrated siya kahapon. Pero kahapon po meron na po kayong oral motion for reconsideration for this particular arrest warrant. Oh yes, yung kahapon kasi pagdating ng abogado namin sa Sandigan Bayan, parang dinggin yung aming motion for determination of probable cause. Doon, sinabihan kami ng Sandigan Bayan na meron ng warrant of arrest, meron ng decision sa probable cause. So, nagulat yung aming abogado at immediately nag-manifest siya in open court ng motion for reconsideration of the resolution. Pero binasura yung oral motion. So ngayon, pwede pa bang mag-submit ng isa pang written? Nung mga oras na yon sa Sandigan Bayan, wala naman pong naging objection pati yung prosecution. Actually, ang akala namin, sinabi ng Sandigan Bayan na we are going to evaluate further the determination of probable cause. So, ang akala namin, in effect, ay hindi muna i-implement yung warrant of arrest. Pero nung hapon ay magsasampa kami ng supplementary written motion to the earlier oral motion. Pero nabalitaan namin na naman sa Sandigan Bayan na yung aming naunang oral motion for reconsideration na inihain sa umaga ay dininay na ng Sandigan Bayan. Alright. Pero yung pagtakbo po ni Congresswoman Arroyo, apektado po ba nitong lahat? Well, hindi natin alam. Matagal pa naman yung halalan, 7 months away at mag-uumpisa pa lamang yung kampanya on March 29 kung hindi ako nagkakamali next year. So palagay ko naman po ay makikita natin ang magiging developments itong masusunod na linggo. Attorney Raul Lambino, maraming salamat po sa iyong pagpunta po dito sa VMMC at sa pakipagpanayan po sa amin. Maraming salamat. Po sa inyo. Maraming salamat.